Praise the Lord. Praise God. Tayo makakaupo na mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagparito ngayon. Medyo malungkot ako sa nangyari ngayon sa pamilya ni Brother Julius dahil sa halos lahat ng mga bata niya ay nasa karamdaman ngayon. 5 bata ang may sakit, pneumonia at saka dengue. At yung tinamaan ng dengue ay yung bunso. At yun yung nasa hospital ngayon. Tapos si Ezekiel ba yun? Dinala dyan sa isang hospital para din sa possible na baka dengue rin yung sakit ng bata. Pero isang bata lang nasa hospital, so medyo mahirap yung ganitong sitwasyon. Maliit pang masyado yung bata para mag-suffer ng ganitong karamdaman. Siguro resulta to nung nakaraang pag-ulan na nabaha sila. At wala naman tayong maitulong kundi extrang beddings lang. Pero kagabi ay panayam message nila sa akin at alam ko na kailangan nila ng financial. So kung pwede nating pagtulong-tulungan mga kapatid, I think sa hospital naman ay makakalibre naman yung bata sa mga expenses. Pero yung gamot at yung pagkain nila, dahil pati si Brother Julius ay hindi ata makapagtrabaho ngayon dahil may karamdaman din siya. Alam ko may sakit din si Brother Julius simula pa last week. So, panahon ito para tayo ay magtulong-tulong mga kapatid. At ipakita natin na pare-pareho tayong mga anak ng Diyos. Nung panahon na nagkaroon ng crisis, si Brother Michael at Sister Tintin ay si Sister Hart ay isa rin sa naging very supportive. At sumama pa sa kanila sa hospital. Nung unang gabi na sinugod sa hospital yung bata, si Gabe, John Gabriel ba yan? And then nandun din sila Brother Vincent. So, ngayon naman na-extend natin ang ating pag-alalay sa ating mga kapatid. At sapagkat sa ganitong mga sitwasyon, lalong nating may papakita ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ang umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kaniyang kapatid. Amen ba mga kapatid? At sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung naniniwala tayo ng Diyos ay manggagamot at ang Diyos ay provider, sa panahon na ito ay pagtulong-tulungan nating ipakita na yan ay totoo at ang mga anak ng Diyos ay magtatagumpay pagkatapos ng mga problema na yan. At of course, idalangin natin ang lubos sa kagalingan ng mga bata. At gayon din, ang Diyos ay mag-provide ng mas maayos na kabuhayan sa ating mga kapatid, lalo na kay Brother Julius, dahil sa kanilang financial na kalagayan ay mahirap din talaga yung maraming mga anak. So tulungan natin sila sa panalangin. Diyos ay magbukas ng pintuan ng provision para sa kanilang finances. At ating pag-pray sa gabing ito mamaya na ang bata ay maligtas sa panganib. Kanina actually sa bahay ay parang medyo nagkaroon ng alarma dahil noon pa raw tanghali ay wala na raw pulso yung bata. At tapos wala pang balita dahil hindi makontak si Sister Hart. So, pero hindi naman pala ganun. Ibig sabihin, wala namang ganung panganib na nangyari sa bata. Sila ay hindi lang makontak at naghihintay pa rin na magkaroon ng lugar doon sa hospital para sila ay ma-confine ng bata. Alala ko tuloy nung Sunday kasi nagkaroon ako ng panaginip ng umaga
At ito ay bihira lang din naman mangyari. Pero nagkaroon ako ng panaginip na mayroong isang kapatirang namatay. At sa harapan ko ay inatake sa puso. At sinikap kong i-revive yung kapatid na yon, pero hindi siya nakarecover. So nung ako'y nagising, nagtatanong ako sa Panginoon, ano bang ibig sabihin nun? Yun ba ay patungkol sa brother na yon? Or yun ay patungkol sa ibang bagay na kailangan kong malaman? At ngayon nagkaroon na ganitong emergency, so ako'y dumadalangin sa Panginoon na iligtas ng Panginoon ang bata sa panganib at bigyan ng lubos na recovery para sa kapurihan ng kaniyang pangalan. Amen. So, purihin ng Diyos. Siya nagpahintulot ng mga sitwasyon na yan, ay purihin ng Panginoon sa lahat ng kaniyang ipinahintulot. So, dako tayo sa pag-aaral. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kaisipan mula sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 8 and 9. Ating basahin. By faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance. And he left, not knowing where he was going. By faith, he lived as a stranger in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. Praise God. So, sa teksto na ito ay gusto kong kuhain ang salita dito ni Pablo. Ito ay Bible study tayo ngayon. At hindi naman ako, sinisikap ko na hindi ako ang mangaral ng ng Wednesday, pero nagkataon ngayon na ako ang kailangang tumayo. So, sa ganitong pagkakataon ay mag-aaralan tayo ng ilang mahalagang mga terminology ng Bible. At dito sa verse 9 ay gusto kong pansinin natin ang salitang fellow heirs. Sabi dito, fellow heirs of the same promise. Ang salitang fellow heir ay galing sa salitang Griego na sunklerenomos. Ang kanyang root word ay kleros, meaning portion or lot, bahagi, share. And then, ang kleronomos, which means heir or tagapagmana. So, ang salitang sunklerenomos ay joint heir, fellow heir. Sa ibang salin ay co-heir, kasamang tagapagmana. Ang word na ito ay hindi ito very common sa Bible. Meron lamang 4 na reference tayong magagamit para makita natin ang konsepto ni Paul sa salita na ito. At remember, si Apostol Pablo ang binigyan ng Panginoon ng kaisipan patungkol sa salitang tagapagmana at ginamit niya ang salita na ito na kasamang tagapagmana. Sa Romans chapter 8 ay ginamit ni Paul ang term na yan. Sabi dito sa verse 17, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified. And then sa Ephesians chapter 3, dito sa verse 6, ginamit ulit ni Paul, sabi rito, to be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So dito sa verse na ito, ipinapakita ni Paul na ang mga hintil, tayo na mga Gentiles, ay kasamang tagapagmana ng mga Hudyo. Yung Romans 8 kanina, ang pinapakita doon ni Pablo, ang mga banal ay kasamang tagapagmana ni Kristo or kay Kristo. So we are joint heirs with Christ or fellow heirs with Christ,
And then we are fellow heirs with the Jews, kasama ng mga Hudyo. Si Apostol Pedro ay ginamit niyang isang beses ang term na ito sa 1 Peter chapter 3, verse 7. So basahin din muna natin. Sabi rito ni Peter, "You husbands in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered." So, dito sa context ng 1 Peter 3, ay makikita nyo kasi diyan na in-address ni Peter ang relasyon ng mga mag-asawa. Sa verse 1, nagsimula siya sa wife, at dito sa verse 7, ay dito niya in-address ang side ng husbands. At ipinakita niya sa text nito na ang mag-asawang lalaki at babae ay magkasamang tagapagmana sa biyaya ng buhay. At naniniwala ko, hindi lang yan patungkol sa buhay na walang hanggan, na pareho kayong Kristiyano, pareho kayong tagapagmana ng buhay na yan, kundi ang mga biyaya at mga gawa ng Diyos sa inyong buhay bilang mag-asawa. You are fellow heirs together. Kayo ay magkasama. At yan ay napakagandang bagay na dapat ma-discover ng mga mag-asawa na na makita ninyo kung paanong ang mga pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa inyong buhay bilang mag-asawa, hindi bilang husband lang or bilang wife lamang. So, nais kong pag-usapan natin ng ilang biblical principles patungkol sa paano tayo nagiging kasamang tagapagmana. Paano na i-apply ang salitang fellow heir sa buhay natin? So explore natin yung mga text na yan. Balikan natin ang Hebrews 11. Ang unang bagay na gusto kong ipakita sa inyo dito ay ganito. Fellow heirs are partakers of the same promise. Ang magkasama, pag sinabing magkasamang tagapagmana, kayo ay parehong magkabahagi sa parehong pangako. Now, this is very different, mga kapatid, sa natural inheritance. Kung mapapansin ninyo, sa natural na buhay, ang mga tagapagmana ay may kani-kaniyang mana. Pinaghahati ng magulang, let's say, ang lupain, kung 10 ang kanyang anak, 10 hektaryang lupa yan, ang bawat anak ay magkakaroon ng tig-1 hektarya. So there is no sharing. Naintindihan niyo yun? Sapagkat sila ay may kani-kaniyang parte. Kung anong gawin mo sa iyong parte, walang pakialam yung iyong kapatid. Sapagkat meron din siyang bahagi na minana. There is no sharing. Subalit nang ito ay ipakita ni Paul sa buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang 3 generation na ito ni Abraham at ng kanyang mga anak ay joint heirs. They are fellow heirs. Hindi pinagparte-parte ang mana kay Abraham at sa kanyang mga anak. Or hindi pinagparte ni Abraham ang mana niya sa kanyang mga anak. They are fellow heirs. Alright? At yan ay napakagandang bagay na dapat natin makita, mga kapatid, sapagkat unang-una, wala si Abraham sa kalagayan para pagpartihin ang lupa. Sapagkat siya mismo ay tagapagmana rin. Wala sa kanya ang karapatan para partihin ang lupa, maging si Isaac ay wala sa posisyon para pagpartihin ang lupa. Ganon din si Jacob. Sila ay pare-parehong tagapagmana. So, ang nais ng Panginoon ay pare-pareho nilang ma-enjoy ang iisang inheritance mula sa Kanya. Ang may karapatang magparte nito ay ang Diyos.
And God has decided that they will be joint heirs. Kaya nga sabi diyan, they are fellow heirs of the same promise. Ang pangakong tinutukoy dito ay yung una ay yung lupang pangako, yung lupain ng Kanaan na sinabi ng Diyos kay Abraham, ibibigay ko sa iyo. At ito ay lalong pinagtibay sa ginawa ng Diyos na kung paano niyang kinausap sa Abraham patungkol sa lupa na ibibigay kay Abraham, ganun din personal na kinausap ng Diyos si Isaac at si Jacob sa kanilang panahon patungkol sa lupa na sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo. So hindi si Abraham ang nagbigay ng lupa kay Isaac at kay Jacob, kundi ang Diyos. Alright? Gusto ko makita ninyo ang kahalagahan ng kaisipan na yan, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. So in the same way na ang Diyos ay nangusap kay Abraham, nangusap din ang Diyos kay Isaac. Nangusap din ang Diyos kay Jacob. At kung ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, gayon exactly ang ipinangako ng Diyos doon sa dalawang generation sumunod kay Abraham. So there is no division of inheritance. It is the same land, the same promise, the same size, the same portion. All right? Ang principle na ito ng one promise, many partakers ay ginamit din ni Paul patungkol sa mga banal at sa kanilang bahagi kay Kristo. Yung ating binasa kanina sa Romans 8, kung ating babasahin muli, sabi rito, gusto kong simulan sa verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. So pansinin niyo yung order of words na ginamit dito. Nagsimula si Paul sa term na children of God. We are children of God by virtue of the Holy Spirit or by the witness of the Holy Spirit. And because we are children, we are also heirs. Tayo ay mga tagapagmana sapagkat ang pwede lamang pagkalooban ng mana ay ang mga anak. Naalala nyo nang si Abraham ay walang anak, sabi niya, Panginoon, ang magmamana lang ng mga ibinigay mo sa akin ay ang aking alipin na si Eleazar. At ang Diyos ay sumagot at sabi sa kanya, hindi yan mangyayari, Abraham, ang tagapagmana mo ay galing sa iyong balakang. Anak mo ang magiging tagapagmana. Because that was God's pattern. Yun ang design ng Diyos at yun ang gusto niyang mangyari. And that is why napakahalaga na tayo ay makilala natin ang ating mga sarili ng mga anak ng Diyos. Kailangan ma-identify mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang bahagi sa Diyos. At kung ikaw ay anak, then may bahagi ka sa Diyos sapagkat ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Heirs of God. Subalit ang ating pagiging tagapagmana ng Diyos ay hindi pwedeng lumabas kay Kristo sapagkat siya yung original na tagapagmana. Kaya ang sabi ni Paul, we are fellow heirs with Christ. Right? We are fellow heirs with Christ. Mababasa niyo yan sa Hebrews chapter 1 verse 2 na ang anak ay itinalaga daw ng Diyos na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. The Son was appointed heir of all things. So, that was God's design
na ang magmamana ng lahat ng gawa ng Diyos, ito ay kaniyang inappoint na mamanahin ng kaniyang anak. So, at yun ang dahilan, kailangan tayong ma-identify as children of God, sons and daughters of God, upang tayo ay magkaroon ng bahagi sa mana. Now, ang mana ni Kristo, tandaan natin, ang sabi ng i-note nyo na lang, Hebrews 1 verse 2, ang sabi doon ni Pablo, the Son whom He appointed heir of all things. Lahat ng bagay ay ipinamana ng Diyos sa kaniyang anak. Pagdating sa part natin, ang sabi ni Pablo, we are fellow heirs with Christ. Anong ibig sabihin nun? Parehong principle sa Hebrews 11, one promise or one inheritance, many heirs. Lahat ay partakers. Ang ibig sabihin, si Jesus ay hindi magbibigay ng isang portion lang sa iyo. Lahat ng Kanya ay sa iyo. Naintindihan natin? Lahat ng meron siya ay para sa atin din. Lahat ng authority na meron siya ay makakabahagi tayo. Hindi niya ipaparte ang kanyang mana sa inyo, sa tig-iisa tayo. Naalala ko nung many years ago, merong isang brother na nagtatanong, Pastor, bakit ba ginawa pa ng Diyos ang maraming mga bituin at ang mga bituin na yan ay may mga planets na umiikot? Sabi niya, kung may mga planets doon sa iba't ibang bahagi ng galaxy, hindi kaya yun ay ipapamana sa atin. Bawat isang anak ng Diyos ay may tig-iisang galaxy o tig-iisang planet na paghaharian. Ang sagot ko lang dyan, anong gagawin ko ron? Anong gagawin ko ron? Wala naman doon ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay nandito sa earth. Ang purpose niya ay nandito sa earth. Kapag si Kristo ay bumalik, hindi siya bababa sa Mars. Bababa siya sa earth. Andito ang paggawa ng Diyos. Of course, katulad kanina, pinag-usapan natin ang langit, di ba? Pero ang totoo niyan, mga kapatid, hindi tayo mag-i-stay sa langit. Bababa tayo sa lupa. At ang talagang mamanahin natin ay ang lupa. Ang kaharian ng Diyos ay bababa sa lupa at ang lupa, ang sanglibutan na ito'y paghaharian natin kasama ni Kristo. So yun ang ibig sabihin ng we are joint heirs with Christ. Kaya nga sa millennium, ang maghahari sa millennium ay si Kristo at ang kanyang nobya, ang kanyang bride, ang mga banal na nakasama sa pagtubos niya sa panahon ng dispensasyon na ito. They will bear the same body. Magsusuot sila ng parehong katawan. Kung si Kristo ay maluwalhati, kayo ay maluwalhati rin. Kung si Kristo ay nadadamitan ng puting damit na maputi naman, maningning, ganun din naman ang inyong kalagayan. At kung si Kristo ay uupo sa trono para maghari, ang sabi ng Biblia, tayo'y maghahari kasama ni Kristo. That is the idea of joint heir. Hindi ka mas mababa, hindi ka delegated sa lower class, at hindi ka binigyan ng isang bahagi para gawin mo kung anong gusto mo. Ang lahat ng iyong gagalawan ay mana ni Kristo at ikaw ay kabahagi doon. Praise God. So that is a very important principle, mga kapatid. Nakita natin sa Hebrews 11 kay Abraham at ngayon ay sa mga believer kay Kristo ay ito'y pareho. At naalala ko lang nung mayroong talata na I think dito rin sa Hebrews 11 verse 6 yata yon, patungkol kay Noah. Si Noah ay dinescribe as heir of the righteousness. Tagapagmana ng katwiran na darating. So ito'y future. At si Noah sa kanyang buhay na ipinakita sa kanyang panahon ay naging tagapagmana ng katwirang darating. Yun ay sa panahon kay Jesus Christ. So yan ang kalagayan ng mga tao sa Old Testament. They believed God, they believed God's word sa panahon nila, at kung ano man ang pinangako ng Diyos,
hindi sila nagdwell sa mga material na bagay, kundi sila'y tumingin sa mga makalangit na na katotohanan ng pangako ng Diyos, and they look forward to the coming Son of God. Kaya mga banal sa Old Testament ay kabahagi din sa mana ni Kristo. In fact, ito yung sinasabi ng Ephesians. Siguro puntahan natin ang Book of Ephesians mamaya. Sige, puntahan natin ang Ephesians chapter 3. Sapagkat ito'y tumutukoy ngayon sa kalagayan ng Hudyo at ng mga Gentiles. Sabi rito sa verse 4, let's start with verse 4. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to mankind, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, so what is that mystery? That the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise of Christ Jesus through the gospel. So ito'y may kinalaman sa relasyon ng mga Hudyo, ng mga Gentiles, at ng mga Hudyo, kung ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, sa mga prophets sa Old Testament, at sa mga sumampalataya sa pangako ng Diyos sa Old Testament. Those are the very same things na ngayon ay ibinibigay sa Gentile people. Alright? Bagamat ang mga pangako ng Diyos, mga espiritual na pangako ng Diyos ay hindi nangyari sa panahon nila, kundi ang fulfillment nito ay si Jesus Christ. Kaya nga, ang mga Old Testament saints ay na-resurrect sa panahon ng resurrection ni Jesus, nakasama sila sa pagbangon. And then, pagbuhos ng Espiritu Santo, sino ang unang mga convert? Mga Hudyo. Ang mga apostles ay mga Hudyo, mga Israelites. Pero eventually, unti-unting pumihit ang gospel sa mga bansa. In fact, nilatag na ni Jesus ang mangyayari. Magsisimula ang gospel sa Jerusalem, papunta ito sa Samaria, sa Judea, and then Samaria, and then ito yung mag-spread out sa mga bansa. That was God's plan. Bakit? Sapagkat hindi lang mga Hudyo, mga Israelite ang gusto ng Diyos gawing tagapagmana kasama ni Kristo. Kukuha ang Diyos ng mga heirs. Meron siyang mga anak sa mga bansa na magiging fellow heirs with God, with Christ, and with the Jews. So they will become part of the same body. Sabi rito sa verse, sabi ng verse 6, no? Tatlong salita ang ginamit dito ni Paul. Fellow heir, songklerenomos, fellow members, sosomos, ibig sabihin belonging to the same body, and then fellow partakers, sumitokos, meaning having a share in the same thing. Kabahagi sa iisang bagay, sa parehong bagay. So, this is the condition. Tayo ay fellow heir, fellow member, fellow partaker. Kanino? Sa mga Israelite na unang na-convert sa gospel. Sa mga Israelite, sa mga believers sa Diyos sa Old Testament, na unang dinatna ng salita ng Diyos, bagamat hindi na-fulfill sa panahon nila, pero sila'y tumingin sa pangako. Kaya nga, tinatawag din tayong tagapagmana ni Abraham sa mga pangako. Bakit? Sapagkat kay Abraham, unang ibinigay ang pangako na yan, nilatag ng Diyos sa kanyang mga promises, at si Abraham ay lumakad sa pananampalataya. In the same way, tayo ngayon ay nagiging tagapagmana kung tayo lalakad sa pananampalataya. So, we are joint heirs. Kaya ang mga fellow heirs they are partakers of the same promise. And then ang pangalawang principle ay nagpapakita sa atin na ang mga fellow heirs, they share
in everything. They share in everything. Ito'y may kinalaman sa enjoyment ng promise. Hindi ka lamang by entitlement, kabahagi sa pangako, kundi by experience, ikaw ay nakakatikim sa pangako. Ibig sabihin, ay enjoy mo ang mga bagay na sinabi ng Diyos na ito ay para sa iyo. At alam niyo ba kung anong unang pinakamahalaga na tayo ay fellow partaker sa pangako? The promised Holy Spirit. Right? Ang pangakong Espiritu Santo. Kaya nga, nang ang Espiritu Santo ay bumuhos nang ito'y unang ibinuhos ng Panginoon sa Pentecost, 100% ng mga nakaranas doon ay mga Israelites. Alright? At sa mga unang mga panahon ng pangangaral ng gospel, ang mga nakatikim ng pagbuhos ng Espiritu ay ang mga Hudyo. Pero isang araw, dinala ng Diyos si Peter sa ibang lugar na kung saan may taong gusto ng Diyos maabot. May isang lalaking Gentile na gustong na kinalugdan ng Diyos at ipinangako na ibibigay sa kanya ang daan ng kaligtasan. Ipinadala ng Diyos si Peter. At si Peter ay nag-alala sapagkat hindi siya interesadong pumasok sa bahay ng isang hintil, pero doon siya dinala ng Diyos. At laking gulat niya habang siya ay nasa kalagitnaan ng pangangaral, ang Espiritu Santo'y bumaba. At yun ay unprecedented. Hindi in-expect ng mga apostol na mangyayari. I don't know kung bakit, sapagkat sinabi naman ng Panginoon na dadalhin nila ang gospel hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Pero he was surprised na ang Espiritu Santo'y bumuhos sa isang Gentile. Siguro ang konsepto nila na ang Espiritu Santo'y ibibigay hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa ay kung saan naroon ang mga Hudyo. Kasi nga, mga Hudyo ay nagkalat na sa buong mundo noon sa Roman Empire. So they were surprised na ang Espiritu ay bumaba sa isang Gentile. At alam nyo ba, ito'y pinagtalunan sa Jerusalem. At sabi ni Santiago, isa sa pastor sa Jerusalem, sabi niya, huwag na natin pagtalunan. Kung yan ay ginawa ng Diyos, tanggapin natin. Basahin niyo ang Acts chapter 15. Sabi sa verse 8 and 9, "And God who knows the heart testified to them, giving them the Holy Spirit." Dinidescribe yung nangyari doon, "just as He also did to us. And He made no distinction between us, the Jews, and them, cleansing their hearts by faith." At sabi sa verse 11, "And we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they also are." Praise God. So nakita ninyo mga kapatid, walang ibang plano ang Diyos, walang magkaibang plano ang Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hintil. God has one plan, and that is salvation through Jesus Christ. And that's the reason yung mayamang lalaki, nalala nyo nung pinangaral ilang week na, yung mayamang lalaki na gusto magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, "Good master, anong dapat kong gawin?" At siya masunurin sa law. Pero alam niya, somehow nararamdaman niya na may kulang sa kanyang pagsunod sa kautusan. Sabi niya sa Panginoon, "Mulang pagkabata ko pa, nagawa ko na yan, Panginoon. Ano pa ang kulang sa akin?" Alam niyo kung ano ang kulang sa kanya? Ang kulang sa kanya ay ang pagsunod kay Jesus. That is the universal plan of God. At anong pumipigil sa kanya sa pagsunod kay Jesus? Ang kanyang kayamanan. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka, anak." Sabi ni Jesus, "Umuwi ka muna, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. At kapag nagawa mo yan, sumunod ka sa akin." O hindi na siya nakasunod. Bakit? Sapagkat sabi ng istorya,
siya pala isang lalaking maraming pag-aari. Mayaman. At nakita natin na si Jesus ay nagturo sa kanyang mga disciples anong hirap ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lang mahirap pumasok sa kaharian sa mayaman, pati sa mahirap ay mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang number one na kailangan ay ang pagsunod kay Kristo. Marami mga Hudyo na masunurin sa kautusan pero hindi nila nakita na ang magiging fullness ng kanilang pagiging masunurin sa kautusan ay ang pagkilala sa anak ng Diyos at sumunod kay Kristo. That was their problem. So nakita ninyo kung paanong iisa lang talaga ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. It is through Jesus Christ. Ang mga prophets sa Old Testament, hindi sila makakabangon sa makakalabas ng libingan until the Messiah, Jesus Christ, has come. They have to wait for the resurrection of Jesus Christ. At kung hindi si Jesus nabuhay na muli sa mga patay, then ang mga naunang namatay ay wala ng pag-asa. Pati tayo na mamamatay pa lang, wala na rin pag-asa. But thank God, Jesus rose from the dead. So ngayon, nilevel ng Diyos ang playing field. Hindi sa paramihan ng pagsunod sa kautusan. Hindi sa pagalingan ng pangingili ng Sabat. Hindi ito sa pamagitan ng paramihan ng iyong tulong na magagawa. Siyempre kung mayaman, mas maraming magagawang tulong. Yung mahirap, mas lalong dihado na siya. Nilevel ng Panginoon ang playing field. Ang isa lang ang daan patungo sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. Praise God. And it is through Jesus Christ that we become fellow heirs. It is in Christ that we become fellow members of the body. And it is in Christ that we are fellow partakers of the promises. Pagdating ng Espiritu Santo, ibinigay ng Panginoon ang Espiritu Santo sa lahat, Hudyo man o Gentile. Kung ikaw ay may genuine faith, then you get to receive the Holy Spirit. Kung ikaw ay walang genuine faith, kahit Hudyo ka, kahit marami kang nagawang mabuti, you don't get the Holy Spirit. It is by grace, not by works. Amen. So you see? And in this way, being fellow heirs, we are partakers in everything. We share in everything. Sa Romans chapter 9, nabanggit doon ni Pablo, sabi niya, nanghihinayang ako sa aking mga kababayan, kung pwede lang, ako na lang ang sumpain, kapalit nila, sapagkat mamimiss nila ang napakaraming mga pangako ng Diyos. Ang adoption, ang promises, ang dami niyang dinescribe doon ng mga bagay na mamimiss ng mga Israelite because they have rejected the Messiah. At mababalik lang yun sa kanila sa huling panahon kapag kinilala na nila ang Messiah. Because we get to share in everything. Sabi ni Paul sa Romans chapter 11, sa pamagitan ng kaawaan ng Diyos sa inyong buhay, sila rin ay makatikim ng kaawaan. So kung ano ang ipinatikim ng Diyos sa atin, ipapatikim ng Panginoon sa kanila. We get to share in everything. Kung paano tayo nagsisi, kailangan nilang magsisi. Kung paano tayong umiyak sa conviction ng kasalanan, nang kinonvict tayo sa kasalanan, kailangan din nilang maranasan ang ganong conviction. They cannot enter the kingdom of God self-righteous. Kailangan silang ma-humbled. Kailangan nilang ma-recognize we are sinners and we are guilty. And then, matitikman nila ang parehong mga bagay na ating natikman. Hindi ba napakaganda nun, mga kapatid? Pagdating sa langit, walang inggitan. Hindi mo sasabihin, may natikman ako na hindi mo natikman. Lahat ng naranasan ng isa, naranasan nating lahat. Walang dihado sa mga anak ng Diyos.
Praise the Lord. So yan ay napakahalaga. As joint heirs, fellow heirs, we share in everything. Now, gusto kong balikan ng konti ang Hebrews sapagkat may isang bagay doon na gusto kong mabigyan ng diin. Ang salita na kung saan sinabing, they lived in the same tent. Ano sabi ron? Balikan ko lang ha. Nasaan yung verse na yun? Tingnan natin. Sabi sa verse 9, by faith he lived as a stranger in the land of promise, speaking of Abraham, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. Ito yung bagay na, I don't know kung aware tayo mga kapatid, because minsan kapag binasa natin ang Bible, ang Genesis, in blocks no, of chapters, makikita natin na from chapter 12 to 26 ay panahon ni Abraham, and then beginning 26 or 27 hanggang 31 ay panahon ni Isaac, and then from that time 31 hanggang sa dulo ay panahon naman ni Jacob, and then panahon ni Joseph. Para bang pag binabasa natin ang istorya, para bang magkakaibang panahon sila. Pero ang isang bagay na gusto ko na magandang ma-realize natin ay these 3 generations, they lived in the same place. Okay? At kung pag-aaralan natin ang edad ni Abraham at ng kanyang anak at ng kanyang mga naging apo kay Isaac, ay nag-overlap ang mga panahon na yan. Ano pat, nadatnan pa ni Abraham ang kanyang apo kay Isaac na si Esau at si Jacob. Naabutan pa nila. So, bagamat namatay na siya sa isang istorya, pero pag binilang mo yung edad, nag-overlap yung kanilang panahon. At yun ang sinasabi dito, they lived in tents as fellow heirs of the same promise. Hindi sila naghiwa-hiwalay ng panahon, hindi sila naghiwa-hiwalay ng landas. Sa Abraham, na nag-attempt siyang pumunta ng Egypt, pinabalik siya ng Diyos sa Canaan. Si Isaac, mababasa niyo rin yan. I think it's in Genesis 26. Nang si Isaac ay nang mamatay na ang kanyang ama, nag-attempt din siyang bumaba ng Egypt. At sabi, sa Gerar, I think, at sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang pumunta ron. Stay in this land. Mababasa niyo yan sa Genesis 26. Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 2, do not go down to Egypt. Stay in the land of which I shall tell you. Live for a time in this land, and I will be with you and bless you. So, si Isaac ay hindi pinalabas ng Panginoon sa parehong lugar. At ng panahon ni Jacob, nung kailangan niyang tumakas sa kanyang kapatid, kailangan niyang pumunta ng Syria, pero nung siya ay nasa Syria na, you can read in Genesis 31, tinawag siya pabalik ng Diyos. Go back to your land of birth. At hanggat si Jacob ay hindi nakakabalik sa kanyang land of birth, which is sa Canaan, hindi ang Diyos nag-establish ng covenant sa kanya. Pero kailangan niyang bumalik sapagkat tinatawag siya ng Diyos pabalik. Bakit? Sapagkat ang principle, they are heirs of the same promise. At bilang tagapagmana sa parehong pangako, they must live in the same place. They must learn to live together. Now, I think it is interesting to see mga kapatid na bilang mga mananampalataya, kung naniniwala tayo na tayo ay pare-parehong mga anak ng Diyos at pare-parehong tagapagmana kasama kay Kristo, hindi tayo pwedeng mabuhay ng kanya-kanya. We must learn to live together. Naintindihan ninyo mga kapatid? Ano man ang ating kalagayan sa buhay,
maselan o hindi maselan, mayaman o mahirap, maginhawa o hindi maginhawa, kung tayo ay pare-parehong na kay Kristo, we have to learn to live together. At kailangan natin pag-aralan. Kailangan natin pag-aralan. Ang Diyos ay nangungulat. You don't separate yourself. You live with your family. You live with your brethren. You live in the same place. Kung saan ko kayo tinawag, diyan kayo mag-stay at pag-aralan nyo mabuhay ng magkakasama sapagkat you are joint heirs with Christ. Amen. At naniniwala ko yan, napakahalagang principle ng Scripture, mga kapatid. The church cannot be divided. The church cannot be fragmented. Nagalit si Pablo sa Corinthian church nang marinig niya na may mga division sa loob ng Korinto. At ayaw ni Pablo ng division na yan. At sabi niya, yan ay palatandaan ng carnality. Are you not carnal? Kapag kayo ay mayroong mga envying, mayroong mga ganitong mga kalagayan, are you not carnal? Are you not walking in the flesh? So, naniniwala ko, ito yung principle na gusto ni Pablong ipakita sa mga mananampalataya. If you are heirs together with Christ, wala kayong ibang lugar na pwedeng puntahan. Hindi nyo ito mai-enjoy sa ibang lugar. Kung saan kayo inappoint ng Diyos para magmana kasama kay Kristo, that's where you will get to enjoy it. That's the reason ang mga Hudyo ay mayroong promised land. Ang concept ng promised land ay napakahalaga para sa mga Hudyo. Nauunawaan nila na ang tunay na blessing ng Diyos ay matatanggap lang nila kapag sila ay nasa lupain. Wala sa labas. Kapag sila'y lumabas, ang blessing ng Diyos, ang lingap ng Diyos, ang favor ng Diyos ay wala sa kanila. They have to return. Kaya kahit ang mga Hudyo na nasa dispersion, after ng Babylonian Empire, Persian Empire, marami mga Israelite pinili ng mabuhay sa dispersion, sa iba-ibang mga bansa. But there comes a time, sa tatlong specific na panahon sa isang taon. Passover, which Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and then the Feast of Tabernacles. Ang mga Israelite, kailangan nilang umuwi sa kanilang lupain. At doon ay i-renew nila ang kanilang covenant sa Diyos. Inalaw ng Diyos na sila'y ma-disperse, but they are always reminded, you have one place. Diba, naikwento ko sa inyo na ang mga Israelite, simula nung ang Jerusalem ay nawasak na at pumasok na ang Gentile age, ang mga Hudyo, marami, generation after generation, until 1948. Napakaraming mga Israelite ang hindi nila nasilayan ang lupang pangako. Hindi nila nasilayan ang lupang pangako, pero hindi nila nakalimutan. Hindi nawala sa kanilang culture, hindi nawala sa kanilang sabihin natin, sa kanilang system as a people na meron silang lupain. Tingnan niyo yung mga Pilipino. Ilang taon lang nasa Amerika, nalimutan na yung lupang tinubuan. Ilang taon lang na nakatikim ng Hong Kong, nakatikim ng Dubai. Nalimutan na ang lupang pangako. Lupang tinubuan. Ay lalo pa kaya pag bumilang na ng maraming taon. Simula ng mga early 1900s, marami na mga Filipino na tumira na sa Europe at sa Amerika at ilang generation na rin sila doon. And most of them, they have forgotten their land of birth. But imagine the Jewish people. From the first century, from 70 AD na dispersed sila hanggang 1900s. 1,800 years. Hindi nila nasilayan ang land of promise, hindi nila nakita, not even pictures. Pero hindi nawala sa kanila ang desire. They always have this song, next year in Jerusalem.
For hundreds of years, umaawit sila ng awit na yan. Sa panahon ng, I think it's Hanukkah, sa kanilang Hanukkah na tinatawag, they have this song na merong linya na nagsasabing, next year in Jerusalem. Always looking forward, always desiring. At ang marami sa kanila ay namatay, na dinidesire lang ang bagay na yun. Because that is God's principle. Na sila'y ibe-bless ng Diyos doon lamang sa lugar na inappoint ng Diyos sa kanila. At tayo mga Kristiyano, ganun din naman. Walang ibang lugar na kung saan ang blessing ng Diyos ay dadaloy sa buhay natin, kundi kung saan tayo tinawag ng Diyos. Kaya kung tayo tinawag kay Kristo, manatili kay Kristo. At nang tayo tinawag kay Kristo, hindi ka nag-iisa. You have a family of believers na galing sa iba-ibang background, iba-ibang mga sitwasyon, but by God, they are your brothers and sisters. And ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong inheritance. Kasalo mo sila. You must learn to live together. At ito'y napakagandang advice sa lahat ng mga mananampalataya. Don't come to church na parang ikaw ang mag-isa lang at pagkatapos aalis ka na wala kang concern sa iyong mga kapatid. That is not the life of a joint heir. Hindi ganyan ang attitude ng kasamang tagapagmana. Alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kapatid. Damahin mo ang kanilang mga sitwasyon. Mahalin mo sila kung paano silang minahal ng Diyos. That is why sabi ni Jesus, if you do not love your brother, then you're not my disciples. If you are my disciples, then love one another. Alam natin, ang love na yan ay hindi lang salita. It's an action word. At yan ay naipapakita sa maraming paraan. Alright? So that is a very important principle, mga kapatid. We are partakers of the same promise. We live in this, fellow heirs. They live together. They learn to live together. They share in everything. Now, puntahan natin ang 1 Peter 3. Tingnan ninyo ang salita ni Paul sa 1 Peter, ni Peter, sa kanyang sulat. Daw ngayon ay pumunta tayo sa sitwasyon ng mag-asawa. You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. At sino ang pinapayuhan dito? Ang lalaki. Husbands. So kayong mga asawang lalaki ay makinig sa salita ni Pedro. That's, kasama ko dyan. Husbands, live with your wives in an understanding way. So ito yung pwede pa natin i-connect doon sa principle na huli natin binanggit. Fellow heirs, live together. Kayo daw ay magkasamang tagapagmana sa biyaya ng buhay. So anong payo ni Pedro sa lalaki? Live with your wives in an understanding way. Ibig sabihin, pag-aralan mo, unawain mo, alamin mo kung paano makipamahay sa iyong wife. It is not the wife that must learn to live with the husband. Sometimes yun ang ating ini-insist na mangyari. It is the husband that should learn. It is the husband that should have the understanding kung paano silang mabubuhay na maayos. Ang wisdom na yan ay gustong ibigay ng Diyos sa husband, being the head of the house. At ang wife ay supporting, nasa supporting ministry siya. Siya ay helpmate. Siya ay helper, comparable. Pero siya ay nasa isang kalagayan na mas mahina. Sabi ni Peter, as someone weaker since she is a woman. Ano bang ibig sabihin dito ng weaker? Na ang babae ay weaker. Hindi siya weaker in faith. Na marami ako nakikita mga kababaihan, mas matapang ang pananampalataya. It has something to do with God's design sa lalaki at sa babae. Dinisenyo ng Diyos ng lalaki ay talagang malakas,
Hindi lamang physically, kundi in will pagdating sa pamumuhay at sa paghakbang sa mga decision. And the woman can, generally speaking, of course, meron niya mga exceptions, in the same way na meron exceptions sa lalaki. But this was God's design. Kaya't pag-aralan ng mga lalaki kung paano makipamahay kasama ng kanilang mga asawang babae, na gaya ng mahinang sisidlan sapagkat siya'y babae. At sabi rito, at pakitaan mo siya ng pagpaparangal. Show her honor as a fellow heir of the grace of life. You know, alam natin kung bakit marami mga kababaihan ang nadidisillusion sa ating panahon. I'm talking about sa general public, sa mga unbeliever. They're trying to fight, no? Pinaglalaban nila yung sinasabi nilang karapatan sapagkat unequal daw. Hindi nila naintindihan kung saan sila equal dapat at saan sila unequal. They're just fighting for it. And sometimes marami mga feminists hindi nila lubos naintindihan ang kanilang pinaglalaban. But I believe there are reasons kung bakit may mga babae na dumating sa panahon ng kanilang buhay na parang gusto nilang ipaglaban ang kanilang karapatan because of abuses. And I believe the first responsibility falls on the man. In the same way na sa Genesis, nang ang babae nahulog sa kasalanan, nadaya, kanino bumagsak ang responsibility? Kay Adam. Kay Adam na nahulog ang responsibility sapagkat siya ang lalaki. So because of these abuses, bakit? Sapagkat ang kasalanan ay sumira sa ating konsepto kung ano mga bagay na tama, maayos, malinis at matuwid, kung kaya't nasira ang ating perception sa buhay at maraming mga lalaki ang naging abusive sa kanilang mga asawang babae. Sinaktan, not only physically, but emotionally. Maybe sa panahon ni Pedro, ay may mga ganito mga cases. Pero as Christians, ay pinayuhan ni Pedro ang mga kalalakihan. Kayo'y mga Kristiyano na, huwag niyong abusuhin ang inyong authority over your wives. In fact, kayo ang dapat magbigay ng honor sa inyong mga asawang babae. Show her honor. Again, pagdating sa pananampalataya, tandaan niyo ito, mga lalaki at babae, pantay-pantay tayo sa Diyos. Ang babae, ang ating asawang babae ay hindi dehado pagdating sa karapatan sa mga pangako ng Diyos. Pagdating sa mga privileges bilang anak ng Diyos, pantay-pantay tayo ng privilege. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, asawa, manahimik ka dyan sapagkat ako ang ulo, ako lang ang mag-decide. Hindi mo pwedeng baliwalain ang mga hinaing ng iyong asawa. Puntahan ninyo sa Abraham. In fact, dito ang pattern na binigay dito ni Pedro sa babae ay si Sarah. Tinawag niyang Panginoon ang kanyang husband. Pero ang gusto ko naman ipakita ay si Abraham. Nang si Sarah ay nagdedemand ng kanyang karapatan at hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin, kinausap pa siya ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Makinig ka sa asawa mo. Tama yung kanyang sinasabi. Huwag kang mag-alala sa bata. Meron akong plano sa buhay ng batang si Ismael. Pero sa ngayon, pakinggan mo ang iyong asawa. So nakita ninyo, sapagkat pareho silang lalaki at babae, may privileges sa harap ng Diyos. You are fellow heirs. Kung ang lalaki ay may privilege na matuto sa salita ng Diyos, ang wife ay may privilege din. Amen. Maliban na lang kung ayaw nila. Ganun din naman, minsan may mga lalaki rin na hindi interesadong lumago sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. And you're missing on it. Sa mga blessings ng Diyos. But kung ikaw ay lumalago sa karunungan, na-enjoy mong salita ng Diyos, huwag mo yang saluhin. Ang unang dapat makatikim ng iyong na-enjoy ng mga magagandang salita ng Diyos ay ang iyong katabi sa higaan.
Ang iyong asawa, i-share mo sa kanya ang iyong tinatanggap sa Panginoon. At kapag ang inyong mga anak ay marunong nang umintindi, unti-unti mong i-impart sa kanila ang karunungan dumating sa iyo mula sa salita ng Diyos. Because you are all joint heirs. Yun yung biyaya ng buhay. It is not just enjoying eternal life, kundi yung biyaya ng buhay na ibinibigay ng Diyos ngayon. Yung kapayapaan, yung katiwasayan, yung kaayusan ng kalagayan ng ating buhay na lumalaki ang ating mga anak and we make joint, we participate in everything at ang biyaya ng Diyos ay nararanasan ninyo as a people of God. I tell you, walang katulad. Napaka-privilege ng inyong mga anak na lumaki sa loob ng gawain ng Panginoon. Don't waste that time, that opportunity ng inyong mga anak ay lumaki sa loob ng gawain. Na kapag Sunday, ang alam nila, we go together to church. Na kapag Sunday, ang alam nila, hindi mall, hindi sinihan, kundi gawain ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang kalalakihan nila. And kapag sila ay nasa panahon na ng mga choices, kahit gaano kalakas ang attraction ng mundo, mayroong bahagi ng puso nila na magsasabing, mas masarap ang maglingkod sa Panginoon. Mas masarap ang buhay sa piling ng Diyos. Sabi nga kanina, a day in the presence of God is better than 1,000 somewhere else. Ang 1,000 panahon sa kalsada ay hindi kayang itapat sa isang araw sa presence ng Panginoon. At hindi niyo yan makikita ngayon. Maaaring sila ay may inip, magulo sila, maaaring sila ay hindi komportable diyan. Pero ngayon lang yan. Pagtiyagaan ninyo. Isang araw, matutuwa kayo na nagtiyaga kayo para sa kanila. Now remember, ang mga bagay sa buhay ninyo ay dapat ninyong pagsaluhan as husband and wife. Sa hirap at sa ginhawa, kapag nag-i-struggle sa karamdaman, sa kahirapan, at sa anumang bagay na negatibo, kailangan makabahagi tayong pare-pareho upang ang provision ng Diyos kapag dumating, pare-pareho nyo ring ma-enjoy ang biyaya ng buhay na galing sa Diyos. At alam nyo, ang napakagandang salita rito, so that your prayers will not be hindered. So ang attitude ng lalaki towards the wife ay malaking factor sa inyong mga panalangin. May malaking factor ito pagdating sa inyong mga panalangin. When you pray, kung kayo nananalangin magkasama, at kahit kayo nananalangin on your own, dahil magkaiba kayo ng schedule, nananalangin ka, nananalangin siya sa ibang oras dahil sa mga sitwasyon ng inyong buhay. Pero ang inyong pagtrato sa isa't isa ay merong malaking effect sa inyong mga panalangin. Pag kayo nananalangin ng himala ng Diyos, paano darating ang himala ng Panginoon kung wala ang respeto sa loob ng bahay? Kung wala ang maayos na treatment sa loob ng bahay? Minumura ng lalaki ang kanyang asawa, pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Sino rito mga wife ang sinasabihan ng asawa, bobo? Meron ba? Sumbong niyo sa akin. Papayuhan natin. Meron ba dito mga wife na sinasabihan ng kanyang asawa, tanga? Hindi ganito ang dapat na maging treatment ng lalaki. Sabi ni Peter, show her honor. Hindi mo na nga sinasabihang maganda, sinabihan mo pang tanga. Napakasakit naman, Kuya Eddie. But show her honor. Parangalan mo siya. Parangalan mo siya sa paningin ng iyong mga ng iyong mga anak. Parangalan mo siya sa paningin ng iyong mga kapatid. Kung meron ka mga kapatid sa laman, mga magulang sa laman, ipakita mo ang pagpaparangal mo sa iyong wife. Paano mo siya i-treat? Igalang siya sa mga kasama niya sa opisina, mga kaibigan sa labas. Ipakita mo na siya ay nirerespeto mo. Bakit? Sapagkat kayo ay joint heirs.
Hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kundi pati sa mga biyaya ng buhay na ibibigay ng Diyos ngayon. Yan ay darating sa inyong buhay, hindi dahil lang sa lalaki o dahil lang sa babae, kundi dahil sa inyong dalawa. At yun ang gusto ng Panginoon na inyong maranasan. So you are fellow heirs. Now, gusto ko ituloy ang 1 Peter 3 at gusto kong basahin ang verse 8 and 9 sa baba bago tayo magtapos. To sum up, all of you, so itong verse 8 na ito ay hindi lang tumutukoy sa husband and wife, kundi sa kaniyang general audience, sa lahat ng mga believer. All of you, be harmonious, sympathetic, loving, compassionate, and humble, not returning evil for evil or insult for insults. Now, let me remind you na ang kausap dito ni Peter ay mga believer. Hindi dito ina-address yung believer at unbeliever, kundi lahat ng mga mananampalataya na makakabasa ng kanyang general epistle. All of you, not returning evil for evil. Because unfortunately, sometimes kapag tayo na-offend sa isa't isa, merong magsisimula na magsalita ng masakit, merong magsisimula na gumawa ng masama. Pero hindi natin dapat ginagantihan ng masama ang masama. Kahit naman sa mag-asawa, di ba? Magkaibigang Kristiyano, ay pwedeng mangyari yan na merong isang makasakit, maka-offend. Pero hindi natin dapat ginagantihan ng masama. Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you would inherit a blessing. Tinawag kayo para sa ganitong kadahilanan na kayo raw ay magmana ng pagpapala. Anong pagpapala yun? Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham na dumating sa atin kay Kristo, yan ay ipinangako sa atin na pagpapala na walang katapat na salapi sa ibabaw ng lupa. Ang sanglibutan, ang basihan ng kanilang blessing ay yung mga nabibili ng pera, pero ang ating blessing ay hindi kayang bili ng salapi. Si Kristo pa ay kailangang magdusa sa krus at mamatay at mabuhay na muli para ibigay sa atin ang blessing na yan. At yan ay mana natin. Yan ay matatanggap natin kay Kristo. Kung kaya't kahit gaano kasama, kahit gaano kapangit ang mga sitwasyon, we do not return evil for evil. We do not return insult for insult. We return blessing. We speak blessing. We proclaim blessing. Kahit wala ka nang maibigay na salapi, mag-proclaim ka ng blessing sa iyong kapatid. Kapatid, wala akong may padala sa iyo. I'm very sorry. Talagang gipit din ako ngayon. Pero I declare na ang Diyos ay umabot sa iyo at pagalingin ng Diyos ang iyong anak. Amen. Declare a blessing. Kahit hindi mo pa hawak ang blessing, i-declare mo by faith. Kung may nakikita ka, sapagkat sabi ng Paul sa Hebrews 11, faith is the evidence of things not seen. Pinagpala ba kayo ng Diyos? Amen. Sometimes hawak na natin, sometimes hindi pa. Pero we declare it because we believe it. We see it by faith. At yun ang buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. They lived together in tents as fellow heirs of the same promise. At ganun din naman tayo sa buhay na ito, mga kapatid. Tayong lahat, tayong na naririto sa gawain. Mahirap man ang sitwasyon, mahirap man ang panahon, we come together. Kahit pagod tayo, and na-appreciate ko mga kapatid na kahit pagod, pinipilit nilang pumunta sa gawain ng Panginoon. Because yan ang gusto ng Panginoon makita. God is all looking for opportunity upang ibuhos niya ang kanyang provision sa ating mga buhay. Kapag tayo pagod and we go to church, then God has opportunity para magdagdag ng kalakasan. Kapag tayo ay may karamdaman, kapag tayo may disappointment, pero pumasok pa rin tayo sa gawain, may opportunity ang Diyos para i-comfort ka, para i-assure ka sa kanyang mga pangako. Because we are joint heirs of the same promise.
Bakit ako magmi-miss ng gawain? Yung mapatanggap nila, gusto kong matanggap din. We are joint heirs of the same promise. And sometimes, let me say this sa mga may karamdaman. Totoo na mahirap ang may karamdaman at mahirap pilitin ang mga may karamdaman na humakbang, lalo't mataas ang ating lugar dito at alam ko napapagod kayo. Kahit ako napapagod umakyat dyan sa 4 na palapag. At lalong mahirap yan sa mga may karamdaman. Pero naniniwala ko na hindi ganyan ang nais ng Panginoon na maging kalagayan ninyo. God wants you to act in faith. May panahon para makinig sa doktor. May panahon para humakbang sa pananampalataya. And I challenge your faith na humakbang kayo sa pananampalataya. Kung 1 buwan, 2 buwan na ninyo pinakikinggan ang advice ng doktor, pakinggan naman natin ngayon ang advice ng salita ng Diyos. Ang sumasampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah! At diyan natin mararanasan ang provision ng Panginoon at ang miraculous na galing sa kamay ng Diyos. We act in faith. We live by faith. At ang faith na yan ay tumitingin sa pangako ng Diyos. Hindi yan tumitingin sa circumstansya, hindi yan tumitingin sa mga pangangailangan, tumitingin yan sa promise ng Diyos. And I tell you, pagdating sa financial, pare-pare tayo nakakaranas ng mga kagipitan. Pero hindi natin pwedeng i-give up ang paglilingkod just because may nawalang trabaho, just because may nawalang client, just because may nawalang opportunity. We keep serving the Lord. At yung ating ipinangako, kailangan nating tuparin one way or another. Because diyan nalulugod ang Diyos. Amen. Anong saysay ng kailan nasusubok ang commitment? Kailan nasusubok ang faithfulness? Hindi sa magandang panahon. Sa panahon ng kagipitan, diyan nasusubok ang faithfulness. Kailan nasusubok ang faithfulness ng lalaki sa kanyang wife? Sa panahon na sila hindi magkasama. Sa panahon na maraming mga temptations sa paligid, diyan nasusubok ang faithfulness ng niya sa kanyang asawa. And that is the same thing sa ating buhay. We are fellow heirs of the same promise. Hindi ba napakabuti ng Diyos, mga kapatid? At lahat ito, we owe it everything to Jesus Christ. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Tumay tayong lahat, mga kapatid. To close para dahil wala tayong oras. Praise God. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. So bilang mga joint heirs, fellow heirs, let's learn to live with each other as brothers and sisters. Let's feel the needs of our brothers, of our fellow heirs. Let's look at their situations. At ito natin ipakita. We help each other. Naalala ko, ang isang bahagi ng Romans 8, verse 17, ay napakahalaga, mga kapatid, na ang sharing, ang partaking ng mga joint heirs, hindi lang sa panahon na magaganda. Sabi ni Paul doon, we are fellow heirs with Christ if we suffer with Him, so that we may also be glorified together. Kaya nga, ang commitment ng mag-asawa, for better or for worse, di ba? Hindi lang sila partakers sa masasarap na bagay, sa mga kahirapan, they share. Kung minsan, iiyak na lang silang magkasama. Ano tayo magawa? Manalangin na lang tayo. But that's their life. At hindi yun kaawa-awang kalagayan, mga kapatid. It's just a test of faith. God is looking at your situation. And it is a good thing, mga kapatid, na malaman, because we are fellow heirs, God is looking. Ang Diyos ay nakatingin sa ating kalagayan. Sapagkat, kung tayo ay tinakda niyang heir, then He will see to it na mangyari sa atin ang kanyang promise. Kaya siyang magbabantay, siya ang gagawa, siya ay kumikilos. Kapag hindi na natin alam kung paanong kumilos, God will make a way.
where there seems to be no way.